Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa Live with Dante M sa ating podcast. So ngayon, continuation mga kababayan ngayon ng Senate hearing para sa mga anomalous flood control projects ng Senate Blue Ribbon Committee. Nabigla ako kasi ang resource person mga kababayan na bumulaga sa Senado, si Nabotas Congressman Toby Chanco, di sabi ko pwede pala na ang isang congressman mag-appear sa Senate investigation. Kasi nasanay tayo ng tinatawag na interparliamentary courtesy. Pwede naman pala. Diba po? Pero mga kababayan, si Bato de la Rosa, nang iniimbita ng Congress to speak sa issue ng drug war AJK, ayaw ni Bato na pumunta kasi interparliamentary courtesy daw. Nakita na ninyo, mga kababayan, pag ayaw maraming dahilan, pag gusto talaga, may paraan, pwede. O ngayon, anyway, ang importante dito yung ano ba yung sinabi ni Toby Chanco sa Senado. Ibinulgar mga kababayan ni Congressman Toby Chanco yung bilyon-bilyon na pondo na ang sabi pinaparada sa bawat distrito. Minsan hindi man alam ng congressman. At ang proponent, mga kababayan, lahat daw ito, ang proponent si based on records si Saldico ng Ako Bicol Party List. May mga terms silang bago na narinig natin. Pinarada or sinagasa. Na ang ibig sabihin, hindi alam ng congressman, yung distrito niya, binigyan pala ng milyon-milyon na pondo. Ang total nito, more than 13 billion. Sa iba-ibang distrito, all throughout the country. Ngayon, bakit ba si Saldico ang proponent? Ang rason nito, mga kababayan, si Saldico kasi yung naging chairman ng Committee on Appropriations. Tapos po, ako Bicol Party List representative siya. Ito sa aking pananaw kung bakit pati yung hindi na distrito ng ibang mga congressman sa buong Pilipinas, nakapagparada siya ng milyon-milyon na pondo para sa mga proyekto sa infrastructure including flood control projects. Kasi po, ang party list nationwide yung Di ba ang party list po, representative, binubutuan buong Pilipinas? At pati nga siguro sa abroad, parang senador siya, mga kababayan, ang coverage niya nationwide. Although nakabase siya, ang major representation niya is Bicol Region, pero ang party list kasi po, binubutuhan all throughout the country. So to my mind, yun ang rason kung bakit nag-overlap sa mga distrito. Or imbes sa Bicol lang, buong Pilipinas, may pinaparada po si Saldico na mga projects. At saka, bilang na rin chairman ng Committee on Appropriations. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung pagtatanong po ni Senator Erwin Tulfo tungkol dito sa pinarada or sinagasa na mga pondo amounting to billions of pesos, 13.8 billion plus. Yan po. To Congressman Toby Chanco. Sir, sabi niyo parang 17.5 ang nilobo nung budget. Tama po ba yun? Kunin ko lang po yung eksaktong records para sigurado. Sabi niyo, to something lang ang request nung district na yon. And you don't believe na hindi nila kaya yung kasi mga ordinary at mga bagitong congressman. Tama po ba yun? Hindi naman po ordinary, sir. Regular. Yeah. Regular. What I mean to say, sa district ho na yon. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko po ngayon, sir, may naririnig po tayo, ito po ay common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Could you tell us the difference? Di ba yung parking, Your Honor? Yung parking rep, Chanco, medyo kabisado ko, pero yung sagasa, hindi ko pa, pwede bang ipaliwanag mo yung sagasa? Hindi. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo at sa gusto.
Mas matindi pala yun. Oh, Your Honor, long term po yan, Your Honor. Isang parking, kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, yun nangyari sa Mindoro ay sagasa po yun? Your Honor, I have no personal knowledge. Your Honor, ito po. Mindoro Oriental, DEO, 2,530 billion ang NEP. Nandito naman po si Yusek Kati, pwede niya i-confirm to kung pareho yung records namin. Tapos, ang total budget is 20,999 million. Tapos, yung Mindoro Oriental DEO, 1,508,583,000. Ang GAA po niya is 20,795,429. So nagulat ako nung nakita ko yun, Your Honor. Thank you, In both provinces, si Representative Saldico ang nakalagay po na proponent. Hindi, doon po sa kasi ganito po to. Ito na po yung total. Sabi ko nga, hindi ko makikita kung ano yung sa small committee. Ang nakita ko, nung tinitignan ko po yung kay Saldico, next slide please. Ayan. Yan, maliit lang yan po, for example, Lat ito muna, Saldico, Abra. proponent. Ang proponent is Congressman Saldico. Hindi ko na po linagay yung district congressman, sir, kasi, Your Honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababash siya ng mababash, di ba po? So, ang nadagdag po to the District of Abra is, sige, next slide, is 3,400,000,000. 468. Sa 3,400,000,000. 68,345. Ayan po, Your Honor. Okay. Yan po, out of Saldico's insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan. Occidental Mindoro, 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay, next is Oriental Mindoro, 3,105,759. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580,222,000. I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, hindi niya distrito yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam bakit nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million. And then Sarangani, 300. So next slide. Pag tinotal niyo po, yan, magbabalanse po yan. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal, 13,803,693,000, Your Honor. Kung nabanggit po nating Representative Elizaldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Sa mga tweet po, Rep. Toby, kung titingnan po natin at pagbabasihan, ito pong nakalap po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Saldico ay siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malaman kung ito pinarada o sinagasa. Yun po ba ang ating conclusion? Po ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan. Hindi namin ni-request yan. So hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa. Ang sinasabi ko lang po is, yan po yung nakita ko. Kasi normally, kung kunyari, yan po yung request ko, dapat ako yung proponent. At ako rin po yung congressional district.
So, sa 13.8 billion mga kababayan, sa buong Pilipinas ito hindi dito sa Bicol Region, ang proponent, yung dating committee chairman ng House Appropriations Committee, yung kababayan namin na si Saldico, na ngayon po nasa Amerika. Ang hindi alam ni Toby Chanco kung ito'y pinarada or parking o sinagasa. Na ibig sabihin po ng sinagasa, kahit ayaw ng congressman, puwersa saya sa kanya na ilagay yung pondo para ma-implement. Yung parking, pinarada lang, pwedeng alam, pwedeng hindi. So yun ang paliwanag mga kababayan ni Toby Chanco. Sabi ni Toby Chanco, kung wala sana na nakalakuan na limbawa, problema sa mga projects, di okay sana niya. Yung mga congressman niya, kahit hindi nila alam na pinaradaan sila ng pondo, magpapasalamat pa niya. Siyempre, may proyekto sila. Pwede nilang akuin na project nila. Yun nga po, tama ang punto ni Toby Chanco. Kaya talaga po, mga kababayan, importanteng tingnan ng independent commission yung binubuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi mapolitika. Alam naman ninyo po, sa Senado at saka sa Kongreso, iba-ibang partido, iba-ibang alyansa, baka mapolitika po ito na investigasyon. Kaya inamin po inamin ni Toby Chanco, siyempre niya yung congressman kahit hindi niya alam, nag-implement ng project, pero maganda naman. Magpapasalamatan niya yun. Ganon. Madaling sabi, okay naman na paradahan, parkingan ng pondo sa mga infrastruktura, basta't walang anomalya, walang problema na i-implement ang proyekto ng maayos, hindi ghost or substandard. Yan ang punto dyan po, mga kababayan ito yung sabi ni Toby Chanco sa pagtatanong ni Erwin Tulfo. Walang magagawa. Katulad ng isang district congressman, nakita niya lumobo yung kanyang budget sa kanyang distrito. Wala ho siya magagawa. Hindi ho siya pwede magreklamo na hindi naman sa akin ito. Sobra yata. May nagparking dito, may sumagasa rito. He can't do that, Mr. Chair. Wala na po. Wala na po siyang magagawa kasi yun na po. Ang next chance po nun, sa BICAM. Di ba po? Pero aminin natin, kung wala namang kalokohan yung project, Mr. Chair, sino namang congressman ang hindi magpapasalamat na dadagdagan yung distrito mo ng proyekto? Madaling sabi, wala naman na problema pala kung may ipinarada or may pinarking or may isinigasa. Kung ang project na in-implement, walang problema, walang kalukuhan, na-implement ng maayos base sa program of work, walang ninakaw na pondo. Yan ang sinasabi dito ni Toby Chanco. So, madaling sabi, yung pag-propose, pagiging proponent ni Saldico ng mga pondo sa iba-ibang parte ng ating bansa, importante na masiyasat mga kababayan. Kung na-implement ng maayos, walang kalukuhan, walang ninakaw, walang ghost project. Yon, mga kababayan, ang dapat subaybayan natin. Kailang si Saldico, nasa Amerika pa. So, kailangan talaga na siya humarap sa congressional investigation or dito sa Senate investigation siguro para masabi niya mula mismo sa kanyang bibig, may paliwanag. Kasi pwede naman pala, mga kababayan, na mag-resource person sa Senado ang congressman, basta't ginusto. Hindi kailangan yung interparliamentary courtesy. Ang problema, si Bato, nang iniimbita sa Congress, sinasite niya yung interparliamentary courtesy. Pero sa kanila, hindi present si Bato rito. Nandun si Bato de la Rosa. Hindi niya question yung presence ni Toby Chanco sa Senado. Nakita ninyo ang mga ugali niyan? Kung gaano kabayas. Pwede sa kanila sa Senado, pero hindi pwede sa Congress na yung senador mag-appear as resource person. Ganon ang mga utak na mga taong yan. Ulitin natin mga kababayan yung sinabi ni Toby Chanco para malinaw sa pagtatanong ni Senator Erwin Tulfo. Walang magagawa. Katulad ng isang district congressman, nakita niya lumobo yung kanyang budget sa kanyang distrito. Wala ho siya magagawa. Hindi ho siya pwede magreklamo na hindi naman sa akin ito. Sobra yata. May nagparking dito, may sumagasa rito. He can't do that, Mr. Chair. Wala na po. Wala na po siyang magagawa kasi
yun na po. Ang next chance po nun, sa BICAM. Di ba po? Pero aminin natin, no? Kung wala namang kalokohan yung project, Mr. Chair, sino namang congressman ang hindi magpapasalamat na dadagdagan yung distrito Pasalamat. mo ng Pinaradahan proyekto? ng bilyon. Hindi, ibig sabihin, for example, let's assume hindi po nagkaroon wala pong natuklasang kalokohan dito So yung mga congressman sa iba-ibang distrito, dapat pa pala magpasalamat kay Saldico as Chairman Committee on Appropriations kasi naparadahan sila. Basta't yung project maayos. O di ba? Yan ang sinasabi, mga kababayan ni Toby Chanco. Kung wala man niya na problema sa implementation, walang kalokohan, sino ba namang congressman ang di magpapasalamat kahit hindi niya alam na pwede niyang i-claim yung credit na ito niya, project ko yan, kahit wala siyang kaalam-alam na may implementation ng project. Nagamit pa niya. O di ba? Huwag na natin sabing kalokohan. Huwag po natin hindi po nagka-problema yung dalawang distrito ng Mindoro. I'm sure tuwan-tuwa yung congressman kasi masasabi niya sa constituents, ang dami kong napagawa. Kahit hindi naman siya yung nagpagawa nun. Kaya lang ngayon siguro nagkakaroon ng tanggihan kasi hindi naman siya yun, tapos siya masisisi. But in the normal course of things, sino naman ang tatanggi na madagdagan yung distrito mo? Lahat naman kaming congressman, ang gusto namin, mas maraming proyekto sa aming lugar. Kita mo? Natural course of things yan. But before I proceed, Your Honor, kasi po, pagkatapos ko magsalita, ako na yung binabatikos ngayon. So let me put on record na this is not the first time I questioned the budget process. Pwede po nilang tignan yung archives. In the year 2011, for the 2012 HGAB, independent rin po ako doon. Question ko na yung budget process. In the year 2013, for the 2014 HGAB, question ko na rin yung budget process. In the year 2014, for the 2015 HGAB, kung matatandaan niyo po, ako po yung humingi ng kopya ng DAP, Development Assistance Program. Kaya nag-away po kami sa plenaryo. So yung mga nagsasabi ngayon lang po ako nag-question, hindi po ako ngayon nag-question ng budget. Kaya lang, nagsawa na po ako kasi wala nangyayari na outvote ako. Nagkaroon lang ako ng pag-asa noong pagkatapos ng SONA kasi si mismong presidente na ang may gusto ng budget reform, Your Honor. Malinaw na, mga kababayan. So, ang dapat talagang tutok sa investigasyon doon sa anomalya po. Kung implementation ng project, anomalos o baka guni-guni lang tulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong. Kaya napaiyak po yung ating Pangulo sa interview ni Vicky Morales. Diba? So anyway, yan po yung ating short video ngayon dito sa ating podcast, Life with Dan TM. Atid sa inyo nitong napakagandang product na ating binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nitong ating produkto, mag-message na lang po kayo sa aking messenger sa Facebook. Huwag dito po sa comment box ng ating YouTube podcast kasi mahirap mag-reply dito. Sa Facebook po kayo. Yung gusto na mag-negosyo po nito, magpa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po.